Sumipa po ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo po ng bilihin sa pinakamabilis na level sa loob ng 3 taon itong buwan ng Abril. Huli pong naitala ang pangkalahatang inflation sa 7.2%. Malaki-laki yan ang kanya pong itinalon mula po sa 4.1% na naitala noong pong buwan ng Marso. Ito rin po ang pinakamabilis na inflation mula nang makapagtala ang PSA ng 7.6 noong pong Marso ng anong buwan ito? At ayon po sa anong taon ito? At ayon sa PSA, dahil yan sa mas mabilis na pagtaas po ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages at pagtaas din po ng gastusin sa transportasyon dahil nga sa pagsirit ng presyo ng petrolyo. Nakakapekto rin daw po ang pagtaas ng singil sa kuryente noong nagdaang buwan. Dito kapansin-pansin yung pagtaas ng inflation na hindi pa kasama sa factor yung pamasahe ha. I mean, yun po ang iniiwasan dyan lagi ng economic managers. Magtaas ka ng pamasahe, automatic, may effect sa inflation. Pero dito, wala pa po yung petisyon ng fair hike. Mga kapatid, yan po yan. Samantala, girl. Sa iba pang balita mga kapatid, iniulat din ng PSA na bumaba na po ang purchasing power ng piso. Ayon sa ahensya, ang piso noong 2018 ay nasa 73 sentimos na lamang nitong Abril. Aray ko po. Ibig sabihin ang halaga ng 1,000 piso noong 2018 nasa 730 pisong halaga ng mga produkto o serbisyo na lamang mabibili ngayon. Ang paliwanag ng PSA, natural na bumababa ang purchasing power ng piso sa tuwing bumibilis ang inflation. Tapos dito rin po sa inilabas ng PSA mga kapatid, pag lumabas po kayo ng National Capital Region, mas mataas pa po ang inflation sa iba pang mga lugar sa probinsya kung saan napakababa naman ang sweldo. Hindi naman bumababa ang halaga ng piso. Ano daw? Tumataas lang ang inflation. Aray ko po. Inaatasan po naman ni Pangulong Marcos Jr. ang DA na panatilihin pong stable ang presyo ng bigas para daw makontrol ang inflation. At ayon sa palasyo, may direktiba na ang DA na gawin ang lahat ng posibleng hakbang para ibaba ang presyo ng bigas. Ipinag-utos din daw po ng Pangulo na aksyonan ang mga nagsasagawa ng profiteering. Nagbabala rin po ang palasyo na maaaring kasuhan ang sinuman pong mahuhuling nagsasabwatan para mapataas ang presyo ng bigas sa merkado. Maaari rin daw magpataw ng price cap ang pamahalaan para maiwasan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Alam nyo, profiteering yan pong importasyon ng bigas, may kartel, hinahayaan lang ng DA. Talaga. Anyway. Samantala, naghain ang isang senador ng panukalang tanggalin po ang value-added tax o VAT sa electricity bill ng mga pamilyang hindi lalagpas ang 150 kilowatt-hour ang konsumo sa isang buwan. Sa ilalim po ng Kuryente Relief Act, inaasahang makatitipid ng hanggang 300 piso ang mga tinatawag na energy poor na consumer. Ang giit pa ng senador, maaaring maging tulong ito ng gobyerno sa mga middle-income household na hindi sakop ng mga subsidy program. Kailangan din daw tiyakin ng ERC na hindi pinapasa ng distributor sa ibang consumer ang hindi nakokolektang VAT. Nauna na ring naghain ang senador ng panukala para tanggalin po ang VAT sa system loss charges o yung binabayaran ng mga consumer para sa system loss gaya ng mga nakaw na supply ng kuryente. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.